Hallelujah. Good morning po sa mga pinagpalang anak ni Lord. Pumalakpak nga yung mga pinagpala. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Good morning din po sa mga sumusubaybay sa atin sa live. Tunay po, tulad ng mga shiner ng mga kapatid natin, yung mga nag-testify, walang maikukumpara dun sa isang buhay na may relasyon sa Diyos eh. Amen. Hindi man tayo magtamasa nung napakalaking kayamanan ng sanlibutan, hindi man natin ma-attain yung highest peak ng ating mga pangarap o yung mga tinitingala ng tao, pero tayo pong kumilala sa Panginoong Hesus, tayo po yung lubos na pinagpalang tao na nabubuhay. Amen. Palakpakan natin si Lord. Walang katulad yon. Hallelujah. Praise God. So, pahalagahan natin yung kaligtasan. Pahalagahan natin yung relasyon natin sa Panginoon. Ang kagandahan dito, 1,000 times na mag-fall tayo. Sabi nga nung awit ng Hillsong nun, 1,000 times I failed, Your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in Your grace. So, minsan nagkukulang, minsan nagkakasala, minsan nagkakamali, minsan nadarapa. Pero kagandahan dito, nung ang Diyos po nagsalita sa atin na kahit kailan hindi niya tayo iiwan. Pag ang Diyos ang nagsalita na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo iiwan. Diyos yun eh. Amen? Nung nagsabi siya na hindi niya tayo pababayaan, tayong mga anak niya, umasa ka kapatid. Lagi yung pagkalinga ng Panginoon nasa iyo. Uulitin ko, minsan may mga pagkukulang tayo. Hindi naman po perfect ang ating behavior. Yung action natin, kaisipan natin, mga pananalita natin, hindi naman po tayo perfect sa behavior, sa thinking, pero perfect po yung union natin kay Jesus Christ. Pag sinabing perfect, yung relasyon natin sa Panginoon, hindi po mapaghihiwalayan. Kaya kahit minsan nagkukulang tayo, blessed na blessed din po ako doon sa shiner ng aking kapatid si Pastor Hoben last Sunday. Talagang blessed na blessed ako at alam ko lahat po tayo na blessed. Amen. We serve a God. We have a God of all chances. Not just second chance, third. Maraming beses na po tayo nag-fail. Maraming beses na po tayo nagkulang. But still, ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Hallelujah! Praise God! So, ang pag-uusapan po natin ngayon, lagyan nga natin yung title. What do you hear? Sabihin nga natin, what do you hear? Sa Luke chapter 8 verse 18, Luke 8:18, so sabi, ano yung napapakinggan mo o ano yung pinakikinggan mo? No? Therefore, si Jesus Christ po ang nagsasalita Kaya nga, take heed how you hear. Pansinin nyo, how you hear. Sabihin nyo nga, how you hear. How you hear. Okay. For whosoever has, to him more will be given, and whosoever does not have, even what he seems to have will be taken from him. Isa pang verse, Mark 4:24. So, sinabi rito ng Panginoong Hesus, take heed, ingat kayo, how you hear. Mark 4:24. This verse look like the same. Si Jesus pa rin na nagsasalita. Then he said to them, sabi ni Jesus, take heed what you hear. So, magkaiba. Dito ang sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, pay careful attention kung ano ang pinakikinggan nyo. Sabi niya kanina, take careful attention, mag-ingat kayo, take heed, kung papaano kayo nakikinig. Diba? How, and dito, what.
With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. So, pag pinansin natin to, sasabihin natin, nagkaroon lang ng misunderstanding yung dalawang author, si Mark saka si Luke. Pero ang ibig sabihin niyan, iisa. Definitely not, walang nagkamali dyan. Ang Bible po, perfect yan, walang pagkakamali dyan. Amen? Pag sinabing what you hear ang ibig sabihin nun. Pag sinabing how you hear ang ibig sabihin nun. Ano po ibig sabihin dito ng ating Panginoong Yesus? Alam niyo yung word na take heed, tinignan ko, ang sabi ron, be careful and pay serious attention. Pag sinabing take heed, tingnan niyo po ang nagsasalita dito ang Panginoong Yesus. Parang sinasabi niya, take serious attention kung ano yung napapakinggan mo at kung papaano ka nakikinig. Ingatan mo maigi kung ano yung pumapasok dito. Hindi pa pwedeng kung ano-ano lang yung pinakikinggan mo. Parang ganun yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito. So, actually, hindi naman po ito yung message na prepare ko. Actually, may message na ako eh. Amen? Gumawa na ako ng message, pero sa Thursday night, hindi ako parang hindi ako at ease. Habang binubuo ko yun sa aking isip, minumuni-muni ko, minemeditate ko, there is something na hindi iba kaming preacher eh. Kailangan yung sineshare namin, buhay sa amin. Hindi pa pwedeng, basta pinag-aralan namin, share namin sa inyo. Pero ako po kasi personally, hindi ako nag-share ng hindi buhay sa akin. Kailangan yung word ng Lord, buhay muna sa akin yan bago ko i-share sa mga kapatiran. So, nung Thursday night, yung prepare kong message, parang hindi ako ganun kaano. Then, nung natulog ako nung gabi na yon, sabi ko, nag-pray ako, Lord, reveal your message. Kung eto ba na gusto mong i-share ko sa mga kapatiran, then I will do it. Prepare na to eh. But if not, mangusap ka, ilagay mo sa puso ko at sa isip ko kung ano yung nais mong ibahagi ko. So that night, same, nag-rest tayo, natulog, pero nalaginip ako. At doon sa palaginip ko, naging clear kung ano dapat kong i-share sa inyo ngayon. Are you excited? Amen. Nalaginip ako, umiinom ako sa isang baso, natural na palaginip. Tapos pagkatapos ko uminom, nakita ko yung ininuman ko, ang dumi. Sabi ko, alam ko na. Nag-confirm na si Lord kung ano dapat nating mapakinggan ngayon. So, eto yung message. So, binuo ko, by the grace of God, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, maging maingat tayo kung ano yung pinakikinggan natin. In this age of the internet, ang social media, ang tindi. Lahat tayo rito, I believe, gumagamit ng social media. Amen? At kung hindi tayo magiging maingat, doon sa mga pinapanood natin at sa mga pinakikinggan natin, madadali tayo. Ang Panginoong Yesus mismo ang nag-warning sa atin, maging maingat kayo sa mga pinakikinggan nyo. At kung papaano kayo nakikinig. Amen? So, kaya nga, pag nakikinig tayo, nanonood tayo dyan, whatever, nai-impluwensyahan tayo, tama ba? Matindi ang impluwensya ng social media sa atin. Umagri man kayo o hindi, totoo yan. Kaya nga, maging yung tawag doon sa mga nag-vlog, wala po akong against dyan, no? They are influencer. Tama? Kasi nakaka-influensya sila sa mga tao. So, there are two sides of it. Nakaka-influensya sa mabuti, pwede rin nakaka-influensya sa mali. So, kailangan po tayo na nag-iingat. You cannot be careless. We cannot be careless. This internet age, matindi po ito. We cannot be careless. Maging sa mga pinupuntahan nating mga churches. Mamaya, iisa-isahin ko po yan. Baka mamaya, kinig lang tayo ng kinig. Hindi natin alam yung ini-impart sa atin ng mga nagmi-minister is mali na. Kaya sabi ng Panginoon, alam nyo, yung kasama ng Panginoon, yung mga alagad niya, nakasakay sila sa bangka,
sabi ng Panginoon, take heed. Take heed for the leaven of the Pharisee and the leaven of Herod. Maging maingat kayo, ano ba yung leaven? Sa levadura ng mga Pariseo at sa levadura ni Herod. Sabi ng mga alagad, nag-usap-usap sila, hindi kasi tayo nakapagdala ng tinapay. Kasi levadura, tinapay eh. Parang sinasabi nila, yung sinasabi ng Panginoong Hesus patungkol sa tinapay. Pero hindi. Pag sinabing leaven sa Bible, it's about doctrine. Aral. Sinasabihan sila ng Panginoon habang kasama niya yung mga followers niya, mga disciples, ingat kayo sa mga aral na naririnig nyo. Hindi lahat ng aral tama. So kung sila pinagsasabihan ng Panginoon, maging tayo, wina-warningan ng Panginoon kung ano yung dapat pinakikinggan natin. What you hear. Sabi niya, kung ano yung pinakikinggan natin. So, may kwento po ako sa inyo. Recently, alam niyo ako, meron po akong classmate, elementary days, high school days, magkaklase kami. Natira po siya sa probinsya, sa Tarlac. Pero for the past several years, nagkakaroon kami ng communication. Pero this past 3 years, talagang laging tumatawag sa akin to, lalaki to. Kaibigan ko, nagkaroon na siya ng pamilya ron. Lagi siya tumatawag sa akin. At nagtatanong patungkol sa Bible. So, tayo naman, syempre, sineshare natin yung alam nating totoo. So, for 3 years, sinesharean ko po ito through phone. Minsan nag-uusap kami, 1 oras. Minsan nga, nagsawa na ako. Nagsawa na ako kasi paulit-ulit yung tanong, parang hindi nakakaunawa. Nagsawa. Pero sabi sa akin ng Panginoon, kung magsasawa ka, nakausapin yan, ang magtuturo dyan, mali. Ikaw na nakakaalam ng totoo, kahit ganyan siya, kausapin mo pa rin. So, nung narinig ko sa Lord yun, pag tumatawag siya, kinakausap ko uli. Minsan nga, si Risa, sabi sa akin, sino yan? Si Arnel na naman? Ano ba yan? Paulit-ulit. Diba? Alam ni Risa yan. For 3 years. Then, habang sinasharean ko po siya, hindi kami nagkikita personal, no, dumating yung time na umatin na siya ng church. Ang ganda, di ba? Umaten, bread of life, doon sa Tarlac. Okay, binalita niya sa akin. Sabi niya, Pastor, umatay na ako. Good, sabi ko. Diyan, stay ka dyan. Tapos, mga ilang months lang, nalaman ko na wala siya. So, ibig sabihin, hindi siya nagpatuloy. I don't know nangyari. Hindi ko alam. Ayokong manisi. Hindi ko masasabing napabayaan ng church or siya, baka siya may pagkukulang. So, basta nawala siya, ganon. Meron siyang kaibigan na kinukulit siya at pinaliliwanagan siya patungkol doon sa doktrina nila. Yung simbahan ito, yung matutulis ang dulo. Malalaking simbahan. So, habang nag-uusap kami, habang sinesharean ko siya, sinesharean niya rin ako. Sinesharean niya rin ako ng mga doktrina nila, nung doktrinang sineshare sa kanya ng isang kaibigan niya. So, dumating yung time dahil sabi ko, sa dami ko ng pinaliwanag ko sa'yo, lahat yata ng pinag-aralan ko sa loob ng 30 taon, na i-share ko na sa'yo. Pero parang walang pumasok sa'yo, parang hindi ka nakaunawa. Minsan, dumating yung time na nire-review ko na ng matitindi. No? Tinutuwid ko na ng direktahan. So, ganun yung nangyari. Nung bandang huli nga, nainis ako, blinak ko eh. Bakit? Pinagtatawanan na yung katotohanan alam ko eh. Bakit? Pinagtatawanan nila nung nag-share sa kanya. Then, pinorward niya sa akin. Nung nabasa ko, nainis ako, blinak ko. Then, inad na naman ako ng isang account. No? Pero ano dinadrive ko dito, mga kapatid? Ano dinadrive ko rito? Pag hindi ka naging maingat sa pinakikinggan mo. Ito po, hindi pa tapos yung kwento. Huwag muna kayo magkwentuhan.
early February, may nag-message sa akin kaklase namin, nasa Canada. Sabi niya, pare, kamusta? Oh, may bad news ako sa'yo. Bakit? Ano ba yun? Si Arnel patay na. Nasyak po ako eh. Sinabi ko kay Hek eh, nasa shop kami nun eh. Ha? Hirap sabi. Nalungkot ako na nabwisit. Bakit nabwisit, Pastor? Nalungkot ako dahil gustong-gusto ko siyang madali sa katotohanan. Hindi ko naman pagtsatsagaan ng 3 taon nakakausapin niyo kung hindi ko gustong madala siya sa truth. Pero nabwisit ako dahil may mga tao na nagpapakalat ng mga maling balita. Mga tao na ginagamit ng dyablo para ang mga tao mapahamak dahil sa maling aral. Doon ako nabwisit. Sabi ko, itong mga demonyong to. Imbis na yung tao maligtas. Kaya kapatid, no, segue ko lang ng konti. Ikaw na nakakaalam ng katotohanan, huwag kang mahihiyang mag-share ng katotohanan alam mo. Ilang doktor ang nanggagamot? Ilang percentage ng doktor ang nanggagamot? 100%. Kaya nga nagdoktor yan eh. Para manggamot eh. May doktor bang hindi nanggagamot? Wala. Lahat yan nanggagamot. Tama ba? Ilang piloto nagpapalipad ng eroplano? 100%. Right? Ilang Kristiyano nag-share ng Word of God? 5%? Ayon sa statistics, 5% ng Kristiyano. Ano yung ginagawa ng iba? Kung hindi tayo mag-share, may ibang mag-share sa kanila. Pag ang mga nakakaalam ng katotohanan, hindi binabahagi ang katotohanan, may mga taong ligaw na bulag na mag-aakay ng kapwa bulag. At pareha silang mahuhulog sa bangin, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya kapatid, segue lang to. Kailangan po nating ibahagi yung totoong alam natin. Huwag tayong mahihiya. Sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of our Lord Jesus Christ. Kinote nga to ni Pastor Ben eh. For it is the power of God unto salvation. Walang ibang kapangyarihang makapagliligtas sa tao kundi yung gospel, yung mabuting balita. At ikaw, tayo ang inuutusan ng Panginoon na magpakalat at mag-share nito. Amen ba? I don't know kung mahihiya ka, pero wala tayong dapat ikahiya sa ating pananampalataya. Dahil alam natin na totoo yung pinanampalatayanan natin. Amen? So, yung wrong belief can have eternal consequence. Nakakalungkot, di ba? Maling pananampalataya, pero ang consequence, eternal eh. Tulad nung kaibigan ko, ini-insist niya sa akin, nung bandang huli na mga pag-uusap namin, ini-insist niya sa akin na si Jesus Christ tao lang. Kasi yun ang pinaniniwalaan ng religion nila. Dinidikdik na sa akin yun. Hindi niya na. Ako kukonvert niya. Hindi niya ba naisip, paano niya ako makukonvert? Yung pinaniniwalaan ko, sigurado ko, na-experience ko yun. Hindi lang basta aral, experience. Binago nun ang buhay ko. Tapos pipilitin niya ako paniwalaan na si Kristo, tao lang. Samantalang nung una, kinukonvince ko siya na si Kristo ay anak ng Diyos, Diyos na makapangyarihan, tagapagligtas na nag-iisa. Pero dahil nadaya nga siya ng maling aral, ang nakakalungkot doon, eternal ang consequence eh. Amen? Habang buhay yung consequence. Kaya sabi ng Panginoon, be careful. Be careful what you hear. Ingat kayo sa mga napapakinggan nyo. At kung paano kayo nakikinig. Hindi lahat ng napapakinggan natin tama. Maging sa loob ng church, hindi sa church na to. May mga churches, ako, napakaraming church na, napakarami na po, hindi ko kayang bilangin. Mga churches na napuntahan ko. Hindi lahat ng church tama ang sineshare.
Hello, hindi ko sinasabi na ang church natin ay ganito, no? But we take good care sa mga nag-share dito na ang maibahagi natin dito, yung pawang katotohanan lamang. Hello? So, what you feed on is what will grow in you. Kung ano yung kinakain mo, yan ang lalabas sa'yo. Subukan mo, lagi mong panoorin yung mga vlog ni Kong TV, lalabas sa bibig mo yan. Maniwala kayo sa akin, kung ano yung pinipid mo, kung ano yung kinakain mo, yan ang lalabas sa'yo. Sigurado yan. Yan ang mag-grow sa buhay mo. Kung ano yung pinapahalagahan mo, kung ano yung ini-impart mo, kung ano yung pinakikinggan mo, kung ano yung pinanonood mo, lalabas at lalabas sa'yo yan. Bakit? Yan ang mag-grow sa heart mo, sa mind mo, yan ang tatakbo Ingat ka. Hello, hindi ko sinabing mali yung mga vlog niya. No? Pero, sa bahay nga, sila Jude. Pag nakikita ko, nanonood ng mga ganung mga walang kakwenta-kwenta, pinagsasabihan ko Walang kakwenta-kwenta yung pinapanood mo. Bakit? Kasi kung ano yung pinapanood mo, kung ano yung napapakinggan mo at hindi ka nag-iingat, yan ang magbubunga sa buhay mo. Yan ang kokontrol sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo. Pero pinapapasok mo kasi. Tama ba, mga kapatid? Parang tahimik kayo Hallelujah. So, isa-isahin natin to. Dadaanan ko lang na mabilis. No? Maaring mali o tamang aral. Malalaman natin ngayon, ano ba yung tama, ano ba yung maling aral. Okay? So, 2 Corinthians chapter 3, verse 6 and 7, may mga idadrive lang ako. Mabibilis lang to, point lang. No? Sabi ni Paul, who also made us sufficient as minister of the new covenant. Minister of what? New covenant. Minister tayo ng new covenant, hindi old covenant. Tulad ni Paul. Hindi siya minister ng old covenant. Ang pinapahayag niya, yung new covenant. Yung bagong kasunduan. Not of the letters, but of the spirit. Hindi tayo nakabase sa letters. Mamaya, titignan natin ano ba yung letters. For the letter kills. Dangerous ang letter. Ang letter pumapatay. Sabi mo nga pumapatay. Hindi ako nagsabi nun. The Bible. Sabi niya, the letter kills, but the spirit gives life. Ang titik pumapatay, ang espiritu nagbibigay buhay. Amen ba? Next verse. But if the ministry of death, tingnan nyo, consistent. Kanina, kills, pumapatay. Dito, ministry of death. Matindi talaga. But the ministry of death, written and engraved on stone. Wow. Meron daw na isulat at na-engrave, na-iukit sa bato na ang dinudulot sa tao, death instead of life. Ano kaya yun? It was glorious so that the children of Israel could not look steadfastly at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away. So alam niyo po ba yung word na written dito at yung sa previous verse na letter ay iisa? Amen. Grammar. Yun yung Greek word. Iisa parehas. So, ibig sabihin, itong word na written dito, saka yung previous verse na letter na sinasabing pumapatay, for the letter kills. At dito naman, ministry of death ang tawag sa kanya. Ano yun? Ano ba yung written and engraved on stone? Di ba yung law? Yung binigay kay Moses? So, ano ibig ko sabihin dito? Ano ibig ko sabihin dito? Minsan kasi dati ang paliwanag doon sa verse 6, yung letter kills is the word of God na hindi naintindihan.
Letra lang. Walang revelation. Hindi po pwedeng magbigay ng kamatayan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, maintindihan mo man o hindi, hininga ng Diyos yan. Buhay ang binibigay niyan. So kahit pag nagbabasa ka, hindi mo kagad naintindihan, basa ka lang ng basa. Basa lang. I-meditate mo, buhay ang ini-impart niyan. So the letter na binanggit dito is not the Bible, kundi yung law that was written and engraven in stone. Ano ibig ko sabihin dito, kapatid? Isi-simplify ko para makuha natin. Pag ang minister tumatayo sa pulpit at ang sineshare law-based na mensahe, it doesn't give life. It kills. Dangerous. Kaya, be careful what you hear. Maging maingat ka sa napapakinggan mo. Hindi lahat ng napapakinggan mo nagbibigay ng buhay. Yung iba dyan, kamatayan ang ini-impart. Like this. Pag law-based, ang tawag dyan ni Paul, ministry of death. Ang mini-minister sa tao, hindi life, death. Kamatayan. Kaya minsan, ang mga Kristiyano walang breakthrough. Bakit? Ang laging pinakikinggan is law-based. Ano yung law-based? Ano yung law-based? When I speak of the law, when we speak of the law, we preacher here, pag nagsasabi kaming law, hindi ito yung law of the land. Baka iniisip nyo, wala na tayo sa batas, nasa grace tayo, nasa biyaya tayo. Yung sinasabing batas ng Bible, hindi yung batas ng lipunan. Baka iniisip nyo, batas ng lipunan. Hindi pwedeng hindi tayo magpasakop dyan. Sinasabi ng Diyos, magpasakop tayo sa batas. Ang sinasabi ng Diyos, ng Bible na batas na hindi tayo dapat nagpapasakop is yung batas na binigay sa panahon ni Moses. Bakit? Hindi para sa atin yon. Para sa kanila yon nung panahon nila. At ang mini-minister nun, kamatayan. Bakit? Walang nakagawa nun eh. Bibigyan ko pa kayo isang verse. Sa Romans 3:19-20, now we know that whatever the law says, ito yung law sinasabi sa inyo, kautusan, it says to those who are under the law. Binigay ito for them that are under the law. Not for us. That every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Bakit binigay ang law? Bakit binigay yung 10 commandments, yung 600 commandments nung panahon nila? That the world may become guilty before God. Yun ang purpose ng kautusan. Ang purpose ng kautusan hindi para maging banal ka. Ang purpose ng kautusan hindi para maging matuwid ang tao. Ang purpose ng kautusan para ang buong mundo ay maging guilty sa harapan ng Diyos. Bakit? Nung binigay ang law, parang ito ay sinabi ng Lord, binigay niya yung law kay Moses, ito yung standard ko, tignan natin kung kaya niyo sundin. Walang nakasunod eh, then you're guilty. You cannot do it, then you're guilty. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, maliban sa akin, hindi kaya. Di ba? Ang daming laws na binigay, 600. Eto, matindi dito. Sa 614 na law na binigay, pag napulpil mo yung 600, nagkamali ka sa isa na lang, ang equivalent mo sa harapan ng Diyos, wala kang nagawa. Paano naman masusunod? Kasi nga, binigay ng Diyos yun, hindi para sundin.
Binigay ng Diyos yun para makita ng tao, hindi mo kayang i-arok ang standard ng Diyos sa sarili mong lakas, kailangan mo ng Savior. Then, dumating ang Panginoong Yesus, hindi law ang dala niya. For the law was given by Moses, but grace and truth came through Jesus Christ, our Lord. Dumating ang Panginoon, hindi batas ang bit ng Panginoon for us na i-require niya sa atin na gawin natin, no? Ang dala niya, biyaya. Grace and truth. Pansinin niyo, grace and truth. The truth sided on grace. Not on the law. Amen? So mamaya, i-explain ko pa kung paano natin madidiscern kung yung naririnig ba natin, law-based o grace-based. O ngayon na, wag na mamaya, ngayon na. Andito na rin lang tayo eh. No? Pag may narinig kayo na ganito, eto mga law-based, pansinin niyo yung law, thou shall not, thou shall not, thou shall not. Di ba puro gano'n? Yung kautusan puro gano'n eh. Huwag kang gano'n, huwag kang makikiapid, huwag kang puro gano'n, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, igalang mo. Sa isang tingin, maganda eh. Kaso, ang tao fallen eh, corrupt, hindi kayang masunod. Nagkakamali talaga. Amen? Ngayon, sabihin na natin, sa church, eto tayo, church! Sa church, umating ka. O, nanood ka ng YouTube, napakinggan mo yung mensahe. Ganito, way ng mensahe. Kailangan mong gumawa para ma-please mo si Lord. Kailangan mong magbigay para pagpalain ka ni Lord. Ang tawag doon, ang pinaghuhugutan nung nag-share noon is law. Kasi gano'n ang kautusan. Ang kautusan ganito, sumunod ka, pagpapalain ka. Pag nag-disobey ka, susumpain ka. Yun ang kautusan. Nasa Deuteronomy 28 yan. Basahin nyo na lang sa bahay. So, whatever you are, magbigay muna tayo isang verse pa. Okay? Sa Hebrews 10:1, ano yung law? Sabi, for the law having a shadow of good things to come and not the very image of the thing, can never with the sacrifices which they offer continually year by year make those who approach perfect. For the law, ano daw yung law? Shadow. Ano yung shadow? Anino. Realidad yung anino. Kunyari ako, ito, ayan yung shadow ko. Pwede mo bang yakapin yan? Ha? Pwede ka ba mag-bless dyan? Mag-bless ka nga dito? Hindi, shadow lang yan eh. Ang law is not the reality of thing. Binigay ang law as a shadow. Pag shadow, anino. Anino ng ano? Good things to come. Yung mabuting bagay na darating. Ano yung good things to come? Si Jesus Christ. Yung grace niya. Yun eh. Anino yung law. Yun yung parang nag-prepare. Pero hindi ka pwedeng magtiwala ro. Kailangan magtiwala ka doon sa realidad. It is not the very image of the thing. Hindi yan yung very image. Shadow lang yan eh. Amen? Nung wala pa yung Savior, yan yung basihan nila noon. Ngayon kapatid, dumating na si Jesus Christ, mabubuhay ka pa sa law. Pag malayo ako kay Sister Risa, pwede kong tignan yung picture niya doon sa cellphone ko. Di ba? Ang ganda. Nuknukan ang ganda talaga yung misis ko. Pampira. Pero pagkasama ko na siya, at ang lagi ko pang tinitignan yung picture niya, may problema sa akin. Bakit? Andito na siya eh. Ano gagawin ko rito? Nandito yung realidad. Amen po ba? Nung dumating si Jesus Christ, bit-bit niya yung biyaya, yung perfectong pagmamahal niya, bakit ka babalik doon sa shadow?
At i-embrace mo yun at dun yun ang gagawin mong pattern ng buhay mo, yung kautusan. Tapos na yun. Andito na yung realidad. Dito na yung realidad. Nanahan sa iyo si Jesus. Diyan ka mabuhay in the spirit, not of the letter. Amen po ba? Sa Colossians chapter 2, verse 16 and 17. So let no one judge you. Huwag mong hayaan na i-judge ka ng mga ibang tao. Yung mga matitinding spiritual daw sila. Huwag mong hayaan i-judge ka sa mga kinakain mo, sa mga iniinom mo. Ay, hindi yan dapat ang kinakain mo. Sinasabi ng Biblia, ito kakainin mo. Tumigil ka. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng mga ganong tao. Let no one judge you in food, in drink, in regarding of a festival or new moon, Sabbath. Ay, hindi, dapat sumusunod tayo sa Sabbath. Shadow yan. Kakalungkot kayo, nabubuhay kayo sa shadow. Ang totoong Sabbath, si Jesus Christ, He is the true rest. Amen po ba? Kaya wag mo nga hayaan na bumabalik ka ron. Hello, sabi mo, shadow. Next verse. Which are at what? Shadow. Yung mga aral na yon, shadow yun. Which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Ang realidad, ang reality is Jesus Christ. Amen po ba? Di tayo pwedeng nakabase yung buhay natin doon. Sa kautusan binigay sa panahon ni Moses, nabubuhay tayo ngayon hindi sa kautusan, nabubuhay tayo ngayon sa pananampalataya sa tagapagligtas. That is living in the spirit, not in the letters who kills. Amen. Amen po ba, mga anak ng Diyos? Amen. Hallelujah. Balik tayo sa Romans 3, verse 24 nga. Now, we have been justified freely by what? Ito yung share ni Brother Heck ng Thursday. Napawalang sala tayo, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos by obeying the law? No. Hindi tayo sa pagsunod natin sa kautusan, kaya tayo napawalang sala, kaya tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos. No. We have been justified freely by grace. Biyaya niya lang. Amen? Paano nangyari yung biyaya niya? Because of the redemption that is in Christ Jesus. Amen. Biyaya. Siya gumawa, tayo nakikinabang. Amen. His pain, our gain. Amen. Tama ba yun, Daddy Toto? Diba? Sa pag-gym, diba? No pain, no gain. Diba? Pero kagandahan sa biyaya, ganito eh. Siya naghirap, tayo nakinabang. Siya namatay, tayo nagkaroon ng eternal life. Paano mo hindi sasabing amazing ang grace ng Panginoon? Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Woo! So ang panahon natin, kapatid, nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. At huwag kang babalik sa bondage ng law. Dumating ang Panginoong Yesus para bigyan tayo ng, ano yung inawit natin kanina? Sukdulang biyaya. Ang ipagmalaki natin yung ginawa niya, huwag yung ginagawa mo. Ako po, pastor, nagkakasala, nagkukulang. Pag alam ko nagkamali ako, nagkasala ako, alam niyo prayer ko, Lord, sorry, alam ko, mali. Kamali ako, kasala ako. Pero, mas pinagtitiwalaan ko pa rin yung laki ng kapatawaran mo, yung laki ng pag-ibig mo sa akin, kaysa dun sa pagkakamaling nagawa ko. Hindi ko pwedeng pagkatiwalaan yung pagkakamali. Yes, nagre-repent ako, I feel sorry dun sa nagawa ko. Pero hindi ako pwedeng mag-dwell dun. Hindi ako pwedeng magtiwala dun sa pagkukulang ko.
Kasi pag doon ako pumokos, i-overwhelm ako ng demonyo. Sabi nga ni Kagawad SP, huwag nating hahayaan yun. Amen. Na pag pinaglaro mo na lang, nagkulang ako, hindi na ako karapat-dapat sa Diyos, patay ka na sa dyablo. Yes, nagkulang tayo, nagkamali tayo. Alam naman ng Diyos yun eh. Ang kagandahan doon, yung kapatawaran, in advance niya na. Yes. Pinatawad niya na tayo, hindi pa tayo nagkakasala. Amazing grace. Amen? Kaya Lord, sabi ko, Lord, alam ko, nagkamali ako, sorry. Pero, mas malaki yung pag-ibig mo kaysa sa pagkukulang ko to. Kaya magdwedwel ako sa pag-ibig mo. Hindi ako magtitiwala sa gawa ko, magtitiwala ako sa gawa mo. Amen? So, ang ina-highlight ng law is sin. Ayon sa binasa natin kanina. The knowledge of sin. Pag na-pre-preach ang law, maraming churches, ang law ang pre-preach sa mga congregation. Pag hindi ka nagbigay, ninanakawan mo ang Diyos. Kakalungkot, no? Ang mini-minister daw, sabi ng Bible, death instead of life. Sinusukat ang tao sa pagsunod. Pag hindi ka nagpabautismo, walang kaligtasan. May tip ako sa magpapabautismo para totoong mag-repent. Huwag niyong iaahon. Ang hindi nagre-repent, doon lang siya. Sino gusto magpabautismo susunod? Mamaya, paliliwanag ko na, dinala ko lang. So, ingat ka sa pinakikinggan mo kasi yun ang mag-grow sa'yo. Pag law pa rin ang napapakinggan natin, nakabase pa rin ang buhay sa gagawin mo, hindi sa ginawa niya, sa church, ang dapat ina-highlight yung ginawa ni Lord. Ngayon, pastor, hindi na ba mahalaga yung gagawin natin? Maging sa loob ng church. Any teaching that tell us believers, we believers I'm not talking about unbelievers here. Any teaching, kung ano man yung teaching, na nagsasabi sa ating mga believers that we should do something in order for us to become, sa nag-uugat yun? Sa deception. Paliliwanag ko to. Sabi ni Satanas, okay, dilikahan mo na ng Diyos si Eva at si Adan, tama? Kawangis ba ng Diyos? Sumagot kayo, kawangis ng Diyos? Perfecto? Yes, kawangis ng Diyos eh. Walang kasalanan, yes. In righteous harmony with God. Perfect! Dumating si Satan. Pag kinain mo yan, yung bunga na yan, magiging parang Diyos ka. Ang tindi, no? Bakit? Hindi ba sila parang Diyos? Kawangis na sila ng Diyos eh. Pero pinis ni Satan, kailangan may gawin muna kayo para maging ganito kayo. Yes. For you to become like God, you must eat His fruit. Yun ang deception. Ano deception? Hanggang ngayon, ganyan ang deceiving spirit. Gawin mo to para maging matuwid ka. Gawin mo to para pagpalain ka ng Diyos. Ang hindi mo alam, nung tinanggap mo si Jesus Christ, matuwid ka na, pinagpala ka na ng lahat ng uri ng pagpapagod. Yun ang nakalagay po sa Ephesians chapter 1 verse 3. Huwag kang paladaya kay Satanas na sinasabi, gawin mo muna to kasi hindi ka pa ganyan. Gagawin mo muna to bago maging ganyan. Ganyan yung pinandaya ng Eva. Amen ba? So any teaching that tell us, tayo mga believers, we should do something in order for us to become, ang root nun, ang pinanggagalingan nun, yung deception. Yes. Amen. Ingat kayo sa pinakikinggan niyo, mga kapatid. Ingat po tayo. Hindi lahat ng nagtuturo ng tama.
Hindi lahat pwedeng i-absorb natin. Bakit? Yan ang mag-grow-grow sa'yo. Hello! Bibigyan ko ng example. Kunyari, sinabi sa'yo, maglinis ka muna bago tanggapin ka ng Panginoon. Hindi pwede. Kaya tingnan nyo ha, may pagkagawa muna sa'yo. Maglinis ka muna para katanggap-tanggap ka sa Diyos. Low base yun. Kasi may gagawin ka. O, magbigay ka muna para pagpalain ka ng Panginoon. Paano kung hindi ka nagbigay? Eh, hindi ka magpapalain ng Panginoon. Mamaya, dadaanan natin yung mga pagbibigay na yan. Nangigigil ako dyan. Mahalin mo muna ang Diyos bago ka niya mahalin. Baliktad ah. Di ba minahal muna tayo ng Diyos kaya tayo natutong magmahal? Hindi lang nakalagay sa Bible, pero meron sa mahalin mo ang Diyos. Mamahalin ka ng Diyos. O, ito, isa matindi. Magpatawad ka, kung hindi ka matatawarin. Saan naka-base yun? Sabi ni Paul, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad na ginawa sa inyo ni Kristo. Ibig sabihin, una-muna tayong pinatawad ng Panginoon, kaya natuto tayong magpatawad. Laging siya nauuna, kapatid, hindi pwedeng tayo. Amen? Sa Romans 11 verse 35, tingnan nga natin kung tama yung verse ko. Nakalimutan ko kasi yung verse, exact verse. Tama. Sabi dito ni Paul, who has first given to him, and it shall be repaid to him. Wala nun. Sabi ni Paul, walang ganon yung ikaw yung naunang nagbigay sa Diyos. Yes. Then sinuklian ka ng Diyos, binayaran ka ng Diyos sa binigay mo. Walang ganon. Laging ang Diyos ang nauunang nagbigay sa atin. Yes. Kaya hindi pwedeng sabihin, nakakalungkot yung mga ibang preacher eh. Pag hindi ka nagbigay, hindi ka bibigyan ng Diyos. Hindi na ako nagbigay. Kasi tingin mo, magre-response yung Diyos sa gagawin mo. No! Meron dapat mag-response, hindi ang Diyos yun. Ikaw at ako. Una kang minahal, mag-response ka dun sa pag-ibig ng Diyos. Yes. Una kang pinagpala ng Panginoon, mag-response ka dun sa pagpapala ng Panginoon. Hindi ang Diyos ang magre-response sa gagawin mo. Tayo dapat, ang tao dapat ang nagre-response sa pagpapalang binigay sa amin ng Panginoon. Sa pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. Mahal ng tao, lahat ng tao, pero bakit hindi lahat ng tao ligtas? Depende sa response ng tao eh. Yung iba ayaw maniwala eh. Yung iba ayaw tanggapin yung pag-ibig na yun eh. Paano naman ba i-experience yung pag-ibig ng Diyos kung ayaw mong mag-response? So, kapatid, may magre-response pero hindi ang Diyos ang magre-response. Tao magre-response. Bakit? Ang Diyos nagbigay, namatay para sa lahat. Pinagpala dahil sa kanyang kamatayan ng mga tao. Pero ang tao kailangan maniwala. Kailangan mag-response ang tao. Eh, minsan yung narinig natin sa pulpito, baliktad eh. Ang Diyos ang pinagre-response eh. Kapatid, magbigay ka, magtanim ka. Puntahan natin to. No? Yung giving na to. Puntahan natin to. Para makita natin kung tama ba yung mga pinagpapakinggan natin. Wala sabihin ng preacher, give your tithes! Give your offering! Give your first fruit! Bigay mo lahat ng nasa bulsa mo, lahat ng nasa wallet mo. Magtanim kayo sa mission. Kaya, isa-isa ko lang ha. Magbigay kayo para sa mga pastor. Okay, mama, ma-explain ko. Mag-offer kayo para sa building natin. Ang daming pagbibigay. Ang tanong, masama bang magbigay? Hindi. Mabuting bagay yan ayon sa Bible. Masama bang mag-offering? Masama bang magbigay sa mission? Hindi. Mabuting bagay yan eh. Pero pag dinuktungan nila ng ganito, pag hindi kayo nagbigay, ninanakawan niyo ang Diyos. Patay ka doon. Hindi aral ng Diyos yun. Parang sinabi mo, pag hindi kayo nagbigay, no, hindi kayo pagpapalain,
Pag hindi niyo biniling yung tithes to the open, yung sa storehouse, sa church, hindi niyo binigay yung mga tithes niyo, hindi bubuksan ng Diyos ang durong awa ng langit sa buhay niyo. Eh, di ba sumpa? Paano kung hindi nagbigay? Ibig sabihin, sarado ang langit sa Kanya? Yung ba tinuturo natin sa mga miyembro natin? Kapatid, nung namatay si Jesus Christ, binuksan niya kalangitan, kahit kailan hindi na sumara. Yes. Hindi na sumasara ang langit mula nung namatay si Jesus Christ. Amen po ba? Ikaw sasabihin ng mga tagapagturo na to, pag hindi ka nagbigay, hindi bubuksan ng Diyos ang langit. So magbigay ka. Masama kung tulungan ng pastor, hindi. Pero ang pagbibigay, ginagawa with the understanding na una ka kasing binigyan ng Diyos. Amen. Hindi mo ginagawa yan para bigyan ka ng Diyos. Amen. Nauna kang pinagpala, walang gumawa na nauna siya sa Diyos. Walang ganun. Sabi ni Pablo. Amen? Siya ang laging nauna. Nauna siya nagmahal, kaya tayo natutong magmahal. Nauna siya magpatawad, kaya tayo nagpapatawad. Nauna siya nagpala, kaya tumutulong tayo. Hindi tayo tumutulong para pagpalain tayo ng Panginoon. Hello? Ulitin ko, walang masama sa pagbibigay. Nature ng Diyos mapagbigay. At dahil anak ka ng Diyos, mapagbigay ka. We have the same DNA. Kaya lang, ang pagbibigay natin is not law-based. Hindi natin ito ginagawa because we are manipulated, we are being begged. At dahil sinabi lang ng pastor na magbigay tayo, no. Huwag kayong papayag na gano'n. Pag sinabi ng pastor na magbigay ka, nagbibigay ka dahil sinabi ng pastor, no. Dapat may revelation ka. Nagbibigay ka dahil yung buhay na tinanggap mo sa Panginoon is buhay na mapagbigay. Amen. Kahit walang magsabi sa'yo, magbibigay ka. Amen. Yan ang buhay mo eh. Yes. Amen. Amen. Eh, huwag kayong papayag na minamanipulate kayo ng iba. Ano sabi ni Andrew Woma? Give where you are fed, not where you are begged and manipulated. Amen. Magbigay ka, hindi dahil nagmakaawa to, kailangan natin ng pondo, makakaawa ko to. Mainam ka tumulong sa church, mainam. Pero hindi not to the point na kailangan i-manipulate ka para magbigay ka lang. Mali yun. At magmakaawa. Give where you are fed. Magbigay ka doon sa dahil kumakain ka eh. Sa church na to, pinapakain tayo ng salita ng Diyos. Alam ka sa ibang church ka magbigay. Subukan mo kumain sa McDo, magbayad ka sa Jollibee. Subukan mo. Pwede ba yun? Hindi, kung saan ka nag-feed ng Word of God, doon ka tumulong. Kunyari may minister sa YouTube ka pinapanood, bless ka. Gusto mo tulungan mo. Bakit? Napipid ka yun eh. Amen. Kung napipid kayo dito sa church natin, dito kayo tumulong. Pero para maipalaganap natin yung good news sa mga tao. Hindi ito sa minamanipulate ka, maraming ganito. Pera, maraming nag-a-abuse niyan. Maraming nag-a-abuse niyan. Yung ibang church, nag-uumpisa ibang topic, natatapos sa pagbibigay. Laging pagbibigay. Dito, narinig niyo ba kami nagtuturo? Ngayon lang, narinig niyo ba kami nagtuturo ng pagbibigay dito? Narinig niyo kami? Na pumapokos kami sa pagbibigay lagi. Hindi niyo kami marinig ganyan. Bakit? Alam namin, pag na-feed kayo ng tama, magre-response kayo ng tama. Amen. Ang trabaho ng pastor, to feed the sheep. Amen. To feed the sheep. At yung sheep ang magbibigay ng gatas. Amen. Hindi mo kailangan pilitin yung sheep na puro gat. Ang tanong mo sa sheep, ang gatas. Kailangan pakilabanan. Magbigay ka ng first floor, magbigay. Itaas ang wallet! Kunin niyo naman! Bigay niyo lahat! Huwag kayo magtitira! Kaya si Jesus Christ, nung may babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing, namangha ang Panginoon eh.
Unang namangha siya dahil binigay din lahat. Pero namangha din siya dahil nanggigigil siya doon sa mga nagtuturo. Nung panahon na yon, na maging yung mga babaeng balo kailangan ibigay nila lahat. Minamanipulate nila. Pero pagkain na lang yan eh. Nasa planet, bigay lahat. Nagpapalay ka ng Panginoon. Parang ginawa mo ATM ang Panginoon. Hello, mga kapatid, be careful what you hear. Amen. Maging maingat ka sa napapakinggan mo. Then sasabihin, pag hindi ka nagbigay, no? Papahiya ka. Nakita niyo yung pinost ni Pastor Joel? Amen. Nakita niyo, ewan ko, kung nakita niyo yung pinost ni Pastor Joel sa isang church? Ang daming envelope, oh! Seed offering, tithes and offering, mission offering, building offering, offering for the pastor. Ang daming offering. Tapos nakalagay doon kung sino yung hindi nagbibigay. Kung dito kaya ililista natin yung hindi nagbibigay, ipapahiya natin. Walang matitira sa mundo. Dahil, zero lang. Hindi natin ginagawa yun. Pero sa ibang church nangyayari. Pinapaya, nililista yung pangalan eh. Pag may church ka na atinala ganon, layasan mo. Amen. Ito naging katwiran ko before. Pag ang pastor hindi mapagkatiwalaan sa pera, huwag mong pagkakatiwala kaluluwa mo dyan. Yes. Pag pagkakatiwala mo kaluluwa mo sa pera kasi ba? Sabi ni Pastor Owen dati, money is the least in the kingdom of God. And that's right, turo ng Jesus Christ yun eh. Yan ang pinakamababa sa kahanan ng Diyos, yung pera. Tapos hindi ka mapagkatiwala sa pera. Then, pinagkatiwala mo yung kaluluwa mo sa pastor mo. Nakalungkot ka. Hindi ka nagiging maingat sa pinapilihan. Be careful what you hear. Si Jesus Christ po nagsabi noon. Ingat ka. Pero naman, eto, dadaanan ko lang ha, maraming topic ko. Ang bihira ang Titus 12, tama ba yan? Tama ba yan? O, mabilis na lang. Dahil mo yung kay Paul Ellis muna bago ako dumaan sa iba. Sabi ni Paul Ellis, can you purchase God's favor? Pwede mo bang bilhin yung pabor ng Diyos? Nothing could be further from the truth. Hindi mo pwedeng bilhin ang pabor ng Diyos o blessing ng Diyos. Magbibigay ka, i-bless ka ng Diyos. Parang binili mo. Hindi pwede yun, sabi niya. The blessing of God are not for sale, but are freely given on account of His grace. Ibigay niya sa biyaya, mahal ka niya eh. Kaya pinagpapala ka. Amen po ba? Eh, mag-response ka ng tama ron. Kung siya, giver, mabuhay ka rin sa giver. Kung minahal ka ng Diyos, magmahal ka rin. Yun ang tamang response. Amen ba? O, ito pa, isa. Okay, makinig kayo, mahalaga to. Mahalaga to. Gusto niyo na bang kumain? Si tita gusto na umuwi. O, ito. Yung iba, mas mahal ang pastor kaysa sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ingat kayo. Dito sa church natin, hindi natin tinotolerate yung ganyang spirito. Mahalin mo truth more than the minister ng truth. Mahalin mo yung katotohanan. Ang pastor o minister, mali na tinuturo, huwag mo ipagtatanggol. Yes. You should take a stand on the truth. Eh, may nakausap yung mother ko, mali na nga yung ginagawa. Tinagtanggol pa yung pastor. Tinolerate pa ng member. Bakit? Eh kasi ino-honor niya raw yung pastor eh. Parang ganito lang yan eh. Sabi ng Bible, i-honor mo yung magulang mo. Tama? Yes. Tama ba yun? Pag yung magulang mo, tinuturuan ka ng mali, i-honor mo? Susundin mo? No! Definitely not! Kunyari, pinagdadakaw ka ng magulang mo. Susundin mo? Hindi! Nangulo ka ba yun? Hindi mo siya ino-honor? Hindi! Ino-honor mo siya, kaya hindi mo siya sinusunod. Bakit? Mali na yung tinuturo niya. Yes. Right. Iba honoring. Amen.
Eh, yung iba, kahit mali na yung ginagawa ng ano, tinotolerate eh. Hindi pwedeng ganun, kapatid. At hindi namin kayo encourage na mahalin nyo kami kaysa sa pagmamahal nyo sa salita ng Diyos. Mahalin nyo ang salita ng Diyos. Mahalin nyo ang katotohanan. Pag may narinig kayong mali sa amin, huwag nyo kami susundin. Please, huwag nyo kami susundin. Mas sundin nyo yung katotohanan na pinamahalan ng Diyos sa inyo. Amen? Ingat po tayo sa mga ganyang church. Mas mahal pa yung ino-honor pa yung pastor kaysa sa katotohanan ng Ebanghelyo. Be careful what you hear. Amen po ba? Actually, marami pa ito, pero tapusin ko. Yung iba naman, mapagpanggap. Laging tinuturo, Holy Spirit. Diba? Para ano? May nagtuturo ng Holy Spirit na tama ang intensyon. Pero may nagtuturo ng Holy Spirit to impress other people about their spirituality. Para, hindi ko, Holy Spirit ang ano ko. Be careful, kapatid. I-discern mo yung nagtuturo. Bakit? Paano nyo ma-discern? Ganito kasimple. Ganito kasimple. The Spirit is the Spirit of grace. Yung kailang verse. Sa John 15:26. John 15:26. John. Diyan lang. But when the Helper, the Holy Spirit, kaya capital H, diba? But when the Helper comes, whom I shall send to you, sabi ni Jesus, that comes from the Father, pag dumating na yung tagapagtulong, the Holy Spirit, na isusugo ko sa inyo, sabi ni Jesus Christ, na nagmula sa Ama, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will testify of me. Number one, truth about the Spirit. Ang ipagmamalaki ng Spirit, hindi ang sarili niya. Hindi niya i-glorify yung sarili niya. Although He is God, pero ang tinetestify niya is Jesus Christ. Yes. Lagi nina-highlight ng Holy Spirit is the Lord Jesus Christ. At yung ginawa ni Jesus, hindi yung sarili niya. Amen? So, pag ang minister, binibida lagi ang Holy Spirit, pero hindi mo marinig si Jesus Christ na na-exalt, be aware. Amen po ba? John 16, verse 13 and 14. However, sabi ni Jesus, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you in all truth. For He shall speak not of His own authority, but whatever He hears, He will speak. Ano lang papakinggan niya sa Father, yun lang sasabihin niya. And He will tell you things from next verse. He will glorify me. Sino ay glorify ng Holy Spirit? Jesus! Amen? He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it unto you. Sabi ng Hebrews, He is the Spirit of grace. Amen? Hebrews 10:29 niya, ewan ko nandun yun. Parang tama ako naman. Ayun yung huling part, yun yun. Spirit of grace. So, kung ang Holy Spirit nag-i-speak, ang gino-glorify lagi si Jesus Christ, hindi yung sarili niya. At ang ina-highlight nito is biyaya, hindi kautusan. Yes. Pag ang minister, laging kautusan ang ina-highlight, at sasabihin, sumasama ng Spirit, guided ako ng Spirit. Be careful. Amen. May napalitaan kami kasi, binibida lagi ng Holy Spirit, which is not wrong. Which is not wrong. Pero hindi mo marinig yung word na biyaya eh. Eh, yung Spirit is the Spirit of grace eh. Yes. At ang glorify si Jesus Christ dapat eh. Amen. Be careful. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Gusto ko na tapusin.
tapusin na ayaw ko tapusin. Actually, marami pa ito, pero I know you get the point. Kasi dapat tinuturo nyo, hindi puro biyaya. Ha? Narinig ko dati yan. Sineshare mo itong senior pastor na ito. Hindi kasi puro grace ang tinuturo nyo eh. Daming topic sa Bible. You should teach all the counsel of God, everything. Bigyan kayo ng verse. Acts 20 verse 50 po. 27. Siya nagsasabi na hindi natin tinuturo ang buong Biblia. Hindi natin, hindi natin tinuturo. Acts 20, 27. 57. Bisa mo, nagpapadali na tayo. Sabi ni Paul, hindi ko ibinagay sa inyo na i-declare sa inyo ang whole counsel of God. Sabi ni Paul, hindi ko pinagkait ang kabuuang aral ng Diyos. Ngayon, eto sasabihin ko sa inyo. Ano ang kabuuang aral ng Diyos? Yung previous verse, verse 24, tingnan mo. Yung naunang verse dyan. Ano ang kabuuang aral ng Diyos? But none of these things move me, nor I count my life dear unto myself. Hindi ko na tinuring mahalaga pa itong buhay ko. Isa lang ang gusto kong mangyari, so that I might finish my race with joy. Matapos ko itong takbuhin ko ng may kagalakan. And the ministry, which I received from the Lord Jesus, at yung pagkakatawag sa akin ng Panginoong Jesus, yung tinanggap kong pagkakatawag, yung pinagagawa niya sa akin kung ministry na to. Eto na lang ang buhay ko, sabi ni Paul. Ano daw yung pinagagawa? To testify to the gospel of the grace of God. To testify. So ano ang gospel? It is about the grace of our Lord Jesus Christ. Amen. That is the whole counsel of God. Amen. Kung magtuturo ka ng giving, dapat ang foundation mo, yung grace ng Diyos, yung ginawa niya. Pag tuturo ka ng leadership, dapat ang foundation niya, yung ginawa ng Panginoon. When you teach about worship, dapat ang pundasyon niya, ang ugat niya, yung ginawa niya. Yes. That is the whole counsel of God. It is about the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? So, ingat tayo po, kapatid. Be aware. Amen. And lastly, mapapansin nyo, hindi lang what you hear. Ang sinabi rin ni Jesus Christ, how you hear. Yes. Kung paano ka nakikinig. So mga ngayon, naibahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos. We listen to the truth. Sinasabi, ngayon, paano ka nakikinig? Paano ka nakikinig? Pwede mo yung baliwalain. Hindi ka nakinig ng maayos. Sabi ni Jesus Christ, be careful how you hear. Maging maingat ka rin kung paano ka nakikinig. Pwede kasing baliwalain mo. Yung truth, pwede mong baliwalain. Hindi ka maalis na kinig. Sabi ni Jesus Christ, paulit-ulit, let him, those who have ear, let him hear. Ibig sabihin, listen intently, listen carefully. Pag truth ang shiner, pahalagahan mo, pagmulihin mo, sa puso mo. Pag lies, pag mga deception, tanggalin mo. Maging maingat ka. So be careful what you hear and how you hear. May pwedeng nag-preach ako ngayon, pero lumabas kayo dito na nakalimutan nyo na. You're not careful. You're not careful how you hear. You do not listen intently. Hindi mo sinapuso, then problema mo yun. Kaya sabi ng Panginoon, there's a warning, be careful what you hear and how you hear. Palakpakan natin si Lord. Subuko tayo, pinarangin lang tayo. Ilang Diyos, lahat ng kaburihan, lahat ng pagdakila, lahat ng pasasalamat, pahingan namin pinabalik sa iyo. Salamat po sa mga makatotohanang salita na patuloy mo ini-impart sa amin.
And we are in this journey, Panginoon, na ma-discover ang mga katotohanan. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga salitang magtutulong sa amin ng takot, pangamba, ng kapahamakan. Ilayo mo po kami sa false teaching, sa mga deceptive teaching. Turuan mo po kami na maging maingat sa aming mga napapakinggan at kung paano kami nakikinig. Thank you, Holy Spirit, that you guided us. All glory we bring to you, our Daddy God, in Jesus' name we pray. God bless po.